Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Kamakailan lang, inaprubahan ng Senado ng Pilipinas ang karagdagang pondo para sa Philippine Coast Guard, PCG, sa fiscal year 2026, na may kabuuang halagang 8.6 billion pesos. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng gobyerno na palakasin ang kakayahan ng bansa sa maritime security, search and rescue, at disaster response, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea at sa tumitinding pangangailangan ng bansa sa epektibong pagbabantay sa karagatan. Batay sa inilabas na infographic ng Senado at mga defense analysts tulad ng Max Defense Philippines, ang nasabing 8.6 billion pesos na pondo ay nakalaan sa tatlong pangunahing proyekto. Una, ang pagbabayad para sa isang piraso na 90-meter multirole response vessel, MRRV, na magmumula sa Japan. Pangalawa, ang konstruksyon ng tatlong piraso na 87-meter vessel sa ilalim ng joint venture kasama ang Australian shipbuilder na Austal. At pangatlo, ang pagbili ng 40 piraso na aluminum-hulled boats na gagamitin para sa search and rescue operations o mga operasyon sa paghahanap at pagsagip. Gayunpaman, ayon pa rin sa ulat, hindi pa ganap na malinaw kung ang mga proyektong ito ay karagdagang acquisition sa mga kasalukuyang programa ng Philippine Coast Guard o bahagi lamang ng patuloy na implementasyon ng mga naunang kontrata. Sa kasalukuyan, may umiiral na procurement program para sa 5 piraso pang 97-meter na MRRV mula sa Japan sa ilalim ng Magbanua class, at 40 piraso na fast patrol boats mula sa France sa pamamagitan ng French shipbuilder na Osea. Ayon sa Max Defense Philippines, isang kilalang defense and security research outlet, malaki ang posibilidad na hiwalay ang bagong pondong ito mula sa mga official development assistance loans na pinopondohan ng Japan at France. Ang ibig sabihin, ang 8.6 bilyong piso na pondong ito ay para sa mga bagong proyekto at hindi bahagi ng mga naunang pinansyal na kasunduan na tumutustos sa mga kontrata ng 97-meter na Magbanua class MRRV at FPB 110 Mark II fast patrol boats. Kung babalikan, ang Magbanua class multi-role response vessels ay bahagi ng Maritime Safety Capability Improvement Project, MSCIP, na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang bawat barko ay may habang 77 metro at dinisenyo para sa multi-role operations mula sa maritime law enforcement, anti-smuggling, humanitarian response, hanggang sa maritime disaster relief. Ang mga ito ay mahalagang bahagi ng patuloy na modernisasyon ng Philippine Coast Guard, na nagbibigay sa kanila ng mas malawak na operational range at kakayahan sa open sea patrol. Samantala, ang French Official Development Assistance Project naman, ay para sa paggawa ng 40 units ng FPB 110 Mark II fast patrol boats ng Osea, isang kilalang kumpanya sa paggawa ng aluminum-hulled vessels. Ang nasabing proyekto ay may kabuuang halaga na 22 billion pesos, ayon sa mga ulat noong Mayo taong 2025. Dahil dito, pinaniniwalaan ng mga defense observers na hindi kabilang sa 8.6 billion pesos na bagong budget ang nasabing French fast boats, dahil kung ito man ay bahagi nito, masyadong mababa ang halagang inilaan upang mapondohan muli ang ganoong klase ng malalaking barko. Sinasabi naman na malakas ang paniniwala ng mga eksperto na ang mga 40 units na aluminum-hulled boats na binanggit sa bagong budget ay mas maliliit na sasakyang pandagat, posibleng kahalintulad ng mga ginagamit na ng Coast Guard ngayon para sa coastal rescue, flood response, at littoral patrol. Ang mga ganitong uri ng bangka ay karaniwang ginagamit sa mga mababaw na bahagi ng dagat, ilog, o coastal waters kung saan hindi kayang mag-operate ng malalaking barko. Samantala, ang 3 piraso na 87-meter vessels,
na itatayo sa tulong ng collaboration sa Austal, ay itinuturing na bagong uri ng mid-sized offshore patrol vessels na magbibigay ng karagdagang lakas sa PCG. Kilala ang Austal sa paggawa ng mga high-speed vessels at aluminum-hulled ships na ginagamit na rin ng mga bansa gaya ng Australia, United States, at Trinidad and Tobago. Kung maisa sa katuparan ang mga nasabing proyekto, ito ang magiging kauna-unahang pagkakataon na makikipag-partner ang Pilipinas sa isang Australian shipyard para sa paggawa ng ganitong uri ng barko. Ang naturang hakbang ay maituturing na strategic move ng pamahalaan upang mapalawak ang shipbuilding collaboration at teknolohikal na kaalaman ng bansa, lalo na't may mga plano na rin ang gobyerno na palakasin ang domestic shipbuilding capability sa mga lugar tulad ng Cebu at Subic Bay. Kung susumahin, ang 8.6 billion pesos augmentation fund ay posibleng magbigay daan sa pagbuo ng isang ikawalong Magbanua-class MRRV at isang bagong klase ng tatlong Austal-made 87-meter vessels, na kapwa magbibigay ng mas matatag na maritime presence ng bansa. Sa kabuuan, ipinapakita ng bagong pondo na ito ang seryosong intensyon ng pamahalaan na palakasin ang Philippine Coast Guard, hindi lamang bilang maritime law enforcement agency, kundi bilang pangunahing tagapagtaguyod ng maritime sovereignty, safety, at environmental protection. Habang patuloy na lumalawak ang hamon ng territorial defense at disaster response, ang mga barkong ito ay magiging sandigan ng bansa sa kaligtasan ng karagatan, mula sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea hanggang sa pagsagip sa mga Pilipinong nasalanta ng bagyo. Pero pag mga vendors, o abante ko naman.